Hi Pisces! Welcome po sa ating channel at ito ay inyong daily gabay tarot reading for April 25, 2025. Please be reminded, kung naka-resonate kayo, comment down. Kung hindi kayo naka-resonate, ibigay niyo po sa iba kasi general reading po ito. This is for you Pisces ngayong April 25, 2025. Para po ito sa inyo Pisces ngayong April 25, 2025. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta at maraming salamat din po sa mga hindi nag-skip ng ads. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Sa mga hindi pa nag-subscribe, subscribe na po kayo at click bell notification para malaman nyo na may bago tayong video. Para sa mga gustong magpa-reading po, may lumabas dyan sa screen nyo ngayon. Panoorin nyo po at sundin ng instruction. Spirits Guide, mga ganap po para kay Pisces ngayong April 25, 2025. I need 3 cards po. Spirits Guide, Angels, Archangels, Guardian Angels. Message nyo po para kay Pisces. Ngayong April 25, 2025 para po kay Pisces. Nakikita ko dito, nag-self-study kayo, nagbabasa sa internet, nagbabasa sa libro, sa newspaper, para may makuha kayong kaalaman or clarity. May malalaman kayong sekreto sa araw nito. Pwede din nabibigatan kayo sa paggawa ng desisyon. Pwede you felt guilt, sacrifice, may sacrifice ako nakikita dito. Pwede din nahihirapan or nabibigatan. May togetherness, pwedeng may celebration, party, meeting, reunion, public event, or special event. Sabi po ni Archangel Jophiel, patience. Your dreams are blooming more rapidly than you realize. Still, they need nurturing and patience. Prioritize. Sabi po ni Archangel Metatron, focus on your highest priorities. I will help you get organized and motivated.
Spirits Guide, ano po yung energy ni Pisces ngayong April 25, 2025? Kung may narinig kayo or may nakita kayong repeating message, like for example, nanood kayo ngayon ng inyong video reading April 24 and April 25. Tapos may napansin kayo na repeating message. Yan po yung ibig sabihin na pinupush ng cards nyo na kailangan nyong bigyan ng atensyon, solusyon at aksyon kung maaari po. And by the way, kung manapansin kayo na parang kumakain ako ng candy, yes, this is strepsils. Kailangan po kasi. So, pasensya na po. Nagkaroon ng hopelessness dito, despair. Despair, okay? So, this is hopelessness. Pero, nakikita ko dito na ayaw nyo na mag-overthink. Kinakaya nyo ang sitwasyon. Kasi yung dati, hindi ka makatulog, balisa ka, natatakot, nanghinala, or dumadalas yung pagkakaroon ng masamang panaginip. So, sabi dito, ayaw nyo na mag-overthink. Kinakaya nyo po. Tinutulungan nyo po yung sarili nyo. Para makatulong po, makatulong din yung may kausap ka. Siyempre, sa genuine na tao. Yung marunong makinig, marunong mag-keep ng sekreto. Huwag kayong magkwento sa chismosa ha. Baka, So yun, maging maingat lang. O kung wala kayong trust sa ibang tao, then make journal or diary. Makatulong din yan. Para lahat yung nasa isipan mo, maalis po ito sa inyong isipan at mapunta sa isang pahina. Masuri mo rin kung bakit ka nagkaganyan, o bakit yan nangyari. So this card tells you to make change. Itong pangyayaring ito ay pansamantala lamang. May selos? Actually, pwedeng lumabas ito kahapon sa inyo. Selos, inggit. Andito pa rin. So, yung before tayo nag-reading sa inyong tarot cards, 'di ba? Kung may repeating message, pay attention. Kung pwede, bigyan nyo ng solusyon at aksyon kung maaari. Selos, inggit. May taong hindi marunong magbigay halaga. Pwede din kayo ito, nagselos or naiinggit or nagkaroon ng insecurity. Pwede yung concern mo sa isang tao. So this card may be asking you na mag-open up ka sa taong may issue sa'yo without worrying about being rejected or judged. I-open up nyo. So kung may tao sa buhay mo na parati na lang na nagbibigay ng sakit ng ulo, who has proven themselves na untrustworthy sila, better to have a healthy disconnection. Pero at the end of the day, kayo naman po yung mag-decide niyan kasi buhay niyo po iyan. Spirits Guide, career and money po ni Pisces.
Okay, this is good. Why? Kasi na-overcome nyo yung obstacles, challenges. Malalampasan mo to. Please expect na magiging busy kayo ngayon. Magkakaranas kayo ng burnout. Pwede yung sobrang daming iniisip or sobrang dami ng trabaho. Maraming trabaho. Ah, ask for help para hindi mo dala lahat yung gawain. Pero huwag kayong mag-alala, malapit mo naman ang matapos ito. Pwede yung project ito. Para sa mga ginagawa niyo po. Nag-iisip ka nga dito na magbakasyon or mag-rest day, oh. So, this is completion cycle. Malapit mo nang matapos yan. Or, pwede matatapos din yung mga gawain nyo ngayon. So, kung hindi pa ito nangyari, so time management para maiiwasan yung pagka-burnout po. So, yun na. May dinadala kayong mabigat na bagay, sitwasyon, feelings. Yung sabi dito, di ba, nabibigatan. Malalampasan mo rin ito. This is only temporary. Just keep on going. May paalalang card nyo dito, huwag kayong mag-say yes kung hindi naman akma sa inyong schedule para maiwasan mo itong burnout na ito. Nakikita ko nga dito ang ilan sa inyo breadwinner. Pwede din may nagpe-pressure sa iyo, nagre-rely sa iyo, nakadepende sa iyo. Hindi po masamang mag-ask ng tulong. Okay? Para hindi to mangyaring burnout nito, time management, balansehin. Kakasabi ko lang. Dalawang card na po nagsabi dito na balansehin. Don't worry kasi at the end of the day, magiging balanse din. Yun nga yung sabi ko kanina na matatapos nyo rin yung mga gawain nyo. This is, dalawang card na po. Nagsabi dito na, tamang pag-manage. Balanse. May advice din ng card nyo dito regarding sa kaperahan nyo po. Pisces. Tamang pag-manage uko sa pinansyal at budget para mas lumago pa ang inyong kaperahan. So, kailangan ng pagdisiplina. Actually, usually, pwedeng lumabas itong card nito kasi may dumating na pera. Pwede din na may nangyaring naggasta kayo, so na may reminder ka sa dito, tamang pag-manage sa inyong kaperahan para mas lumago pa ito. May enjoy mo rin yung after na overcome yung mga challenges yan. May kasiyahan dito. So, dalawang card na po nagsabi dito na nasa isip nyo bakasyon, mag-rest day. Pwedeng travel din ito. Nagbabalansa din kayo, mag-travel ba ko, enough bang money ko or hindi. So, you are very focused ngayon. You are very focused ngayon sa inyong career and money. Spirit's Guide, Love Life, Self-Love, Partnership, and Romance, si Pisces. May natanggap kayong opportunity dito na hindi nyo tinanggap.
Dahil sa meron kayong dahilan. Like for example, maniligaw ito, hindi nyo tinanggap. Dahil sa meron kang dahilan. Pwede din may nag-offer sa inyo yung partner nyo. Hindi mo tinanggap. Pwede din nagkaroon ng delay. Pero kailangan nyo maghintay. Nakita ko naman dito na willing ka maghintay. So, setback. May reminder din ng card nyo dito na parang may pinupush kayo na situation. Na hindi pa dapat kasi hindi pa time. So, kailangan yung intindihin na pwedeng proseso po ito. So, setback, sabi po ng card. Uncomfortable ka sa changes. Pero please know, sabi po ng card, this is only temporary. Lilipas din po ito. Ang ilan nga sa inyo dito, pwedeng nag-self-pity. Bakit naman? Okay. Okay. From here to here, burnout pa rin. Pwedeng may sitwasyon sa career and money na dala-dala mo sa bahay, sa love life nyo. Pwede din may concern kayo sa love life nyo or sa personal life nyo na dala-dala mo sa career and money. Natandaan nyo ba yung sinabi ko kung dati pa kayong nanonood dito? Na kung may like for example, career, money, love life, personal life, family, yung mga situation na like for example, may problema sa money, huwag niyo idamay yung iba. May problema sa career and money, huwag niyo ipramay yung love life. Kung may problema sa love life, huwag niyo idamay yung career and money. Para kung magkakaroon ng solusyon sa love life, at least, 'di ba, walang problema sa career and money niyo. Hindi kayo mahihirapan. So, kung may problema sa love life, doon lang 'yon. Hindi madadamay yung iba, lalo na yung career and money niyo. Kung may problema sa career and money, doon lang 'yon. Kailangan hindi madamay yung iba para hindi kayo mahihirapan. So, na-burnout kayo dito. Pwedeng concern to sa'yo or concern mo sa isang tao. Na ano ba to si Pisces? Puro na lang trabaho, wala ng panahon sa akin. May tao dito hindi nagbigay ng halaga, hindi nagbigay ng time. Pwede din na sumusobra na yung tao. Feeling burnout ka na, gusto mong iwan pero ayaw. Feeling uneasy sa status mo ngayon. So, it's never too late to begin again. Na-burnout ka kasi sobra na sa pagod. Maraming ginagawa, maraming iniisip, halo-halo na. So, para makagawa kayo ng solusyon, pahinga muna. Kasi kung hindi ka makagawa ng solusyon, magandang solusyon, kung pagod kayo. Like for example, ako, kung may mabigat akong nararamdaman, pwede sa emotion to, concern sa isang tao, kung hindi ako mag-meditate, matutulog ako. Yan yung way of healing ko. Tapos kung hindi ko na talaga kaya, kinocall ko talaga si God. Kinakausap ko si God, i-express ko talaga. Kung kailangan iiyak ko. Pagod kayo dito, magpahinga kayo. Para sa pagbalik mo, para energize ka na, makakagawa ka na ng solusyon. So, yun. Pagyamanin niyo po yung blessings sa binigay sa inyo, Pisces. See you tomorrow. Maraming salamat po.